Akala nila tapos na ako. Akala nila dahil 68 na ako, dahil puti na ang buhok ko, dahil retirado na akong guro, ay isa na lang akong matandang uupo sa isang tabi at tatanggapin na lang ang lahat. Akala nila hindi ko na kayang lumaban. Ngunit ang hindi nila alam, ang isang guro, laging may huling leksyon na ibinibigay. At ang leksyon na ito ay para sa sarili kong anak. Ang araw na iyon ang sumira sa lahat. Dapat sana nasa Batangas pa ako, kasama ang aking kumpare, nangingisda, payapa. Pero umuwi ako ng mas maaga ng isang araw. Bakit? Dahil na-miss ko ang asawa ko, si Teresita. 53 taon na kaming magkasama, sanay na akong laging nasa tabi ko siya, ganoon lang kasimple. Pagpasok ko sa aming bakuran sa Tagaytay, ang unang bumungad sa akin ay hindi ang ngiti ng aking asawa, kundi dalawang sasakyang hindi ko kilala. Isang puting Fortuner at isang Montero Sport. Nakaparada sa mismong tapat ng aming bahay. Ang bahay na itinayo namin mula sa aming pawis at pagod sa loob ng 42 taon ng pagtuturo at pag-aalaga sa ospital. Kinabahan ako. Akala ko napano na si Teresita. Pero mula sa loob ng bahay, ang narinig ko ay tawanan. Malakas na tawanan. Dahan-dahan akong pumasok sa sarili kong pamamahay at doon ko sila nakita. Ang anak ko, si Isabel, kasama ang dalawang estranghero na may dalang mga panukat. Ang mukha ng anak ko, puno ng tuwa, puno ng pag-asa. At narinig ko ang mga salitang dumurog sa puso ko, mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Ang presyo, nasa 35 milyon, baka umabot pa ng 10 milyon kung maayos ang pagbebenta, sabi ng isang ahente, at sumagot ang anak ko. Ang sarili kong anak. Oo, iyan din ang tingin ko. Nahanapan na rin sila ng lugar ng mga biyenan ko. Isang magandang facility. Mas aalagaan sila doon. Pagkatapos, may nagtanong, pumayag na ba sila, Papa? At ang sagot ni Isabel, ang sagot na tumatak sa kaluluwa ko, wala naman silang magagawa. Matanda na si Papa, may sakit si Mama, pabigat lang sila kung mananatili dito, para na rin itong pabor sa kanila. Pabigat. Sa sarili kong bahay, narinig kong tinawag akong pabigat ng sarili kong anak, ang hiya, ang kahihiyan, na naramdaman ko sa mga sandaling iyon ay halos pumatay sa akin. Hindi dahil sa mga estranghero, kundi dahil sa katotohanan na ang babaeng nagsasalita ay ang batang binuhat ko, inalagaan at minahal ng higit pa sa aking buhay. Isa siyang anak na walang utang na loob, 42 taon. 42 taon akong nagtrabaho bilang guro ng matematika. Si Teresita, halos 40 taon bilang isang nurse. Hindi kami nagbakasyon sa ibang bansa. Hindi kami bumili ng mga mamahaling sasakyan. Bawat piso, inipon namin. Para saan? Para sa bahay na ito. Ang aming pamana. Ang lugar kung saan namin balak makipaglaro sa aming mga apo. Ang lugar kung saan ang amoy ng kapeng barako sa umaga at ang tanawin ng lawa ng Taal ay ang aming paraiso. Pero para sa kanila, ang lahat ng sakripisyong iyon ay may presyo lang pala. 40 milyong piso, ganoon lang pala kadali para sa kanila na burahin ang lahat. Para sa kanila, kami ay mga numero na lang sa isang papel. Isang problema na kailangang ayusin, isang abala. Habang ako ang nag-iisang haligi ng tahanan na ito, habang si Teresita ang nagsilbing ilaw, tila wala silang pakialam. Isa na lang kaming kasangkapan na kailangan ng itapon. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang maliit na detalye na nakaligtaan nila sa kanilang perpektong plano. Sa loob ng 15 taon, mayroon akong isang lihim. Isang lihim na yaman na hindi pera o ginto. Ito ang aking trump card. Akala nila, isa lang akong matandang piyesa ng chess na madali nang i-checkmate. Akala nila, ako ay isang hamak na piyon lang. Ang hindi nila alam, ang matandang ito na tinapakan nila, ang siyang magtuturo sa kanila kung paano talaga laruin ang laro. Naglakad ako papalayo sa araw na iyon, nadala lang ang aking sarili, pero sa isip ko, malinaw na ang lahat. Hindi na ako ang Roberto na kilala nila. Hindi na ako ang tatay na laging nagpaparaya dahil ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang bahay.
Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aming dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan. Hindi ako mananahimik, hindi ako susuko. Bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo tungkol sa araw, na minaliit nila ang isang matandang guro. Kung kayo po ay kahit minsan naramdaman na parang estranghero kayo sa sariling tahanan, o kung naramdaman ninyong nabalewala ang inyong mga sakripisyo, paki-like at share po ang video na ito. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo naman ako. Mula saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa laban na ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang pag-alis ng mga ahente ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng aming bahay. Ang amoy ng kanilang mamahaling pabango ay tila kumapit sa hangin, isang paalala ng kanilang pangingialam. Si Isabel ay nanatiling nakatayo sa sala. Nakahalukip-kip, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya at pagmamatigas. Hindi ko na siya pinansin. Wala akong lakas para harapin siya sa mga sandaling iyon. Ang tanging nasa isip ko ay si Teresita, ang aking asawa. Bawat hakbang ko papunta sa aming silid-tulugan ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang sahig na gawa sa Nara na dati inagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay parang lumalangit-ngit sa bawat tapak, tila nakikidalamhati. Binuksan ko ang pinto ng aming kwarto at doon gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon. Nakaupo si Teresita sa gilid ng aming kama. Ang kama kung saan kami sabay na nangarap sa loob ng mahigit 50 taon. Ngayon, napapaligiran siya ng mga kahon, mga karton na nakabukas, ang iba'y may laman na. Nakita ko ang mga damit niya na maingat na nakatupi. Nakita ko ang mga libro niya, ang mga paborito niyang nobela. Nakita ko ang maliit na album ng mga litrato, ang mga litrato ng kasal namin, ng binyag ni Isabel, ng mga kaarawan ni Lucas. Ang bawat isang bagay na inilagay sa loob ng kahon ay isang piraso ng aming buhay na itinatapon. Ang kanyang mukha, namumugto ang kanyang mga mata, basang-basa ng luha ang kanyang pisngi, at nang magtama ang aming mga paningin, muli siyang humagulgol. Isang iyak na walang tunog, isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong sinugatan. Nilapitan ko siya, lumuhod ako sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Nanginginig. Teresita, anong nangyayari? Tanong ko. Kahit na alam ko na sa puso ko ang sagot, sa gitna ng kanyang mga hikbi, nagsalita siya. Sinabi nila Roberto na pagdesisyunan na raw. Sabi niya, ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabaon sa aking dibdib. Si Isabel at si Ricardo, sabi nila, matanda na raw tayo. Hindi na natin kayang alagaan ang ating mga sarili. Huminto siya para huminga at ipinagpatuloy. Nakahanap na raw sila ng lugar para sa atin. Isang nursing home sa Alabang. Sa susunod na buwan na raw ang lipat. Nursing home. Alabang. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kami, sa isang lugar na hindi namin kilala, malayo sa aming tahanan, malayo sa aming mga alaala. Sabi nila, mas ligtas daw tayo doon. Patuloy ni Teresita, ang kanyang boses ay basag na. Sabi nila, pabigat daw tayo. Hindi na raw nila kayang laging mag-alala para sa atin dito. At itong bahay, masyado raw malaki ang halaga para hayaan lang. Mas magiging masaya raw tayo kung kasama natin ang mga kaedad natin. Pabigat. Muli, narinig ko ang salitang iyon. Ang parehong salita na narinig ko mula sa bibig ng aking anak kanina. Ngayon, naririnig ko itong muli mula sa aking asawa bilang isang hatol na ipinataw na sa amin. Pero paano? Tanong ko. Hindi tayo pumayag. Umiling si Teresita. Sinubukan kong sabihin sa kanila, Roberto, pero sabi ni Isabel, hindi na raw natin alam kung ano ang makabubuti para sa atin. May dala siyang mga papeles. Itinuro niya ang isang folder na nakapatong sa aming maliit na mesa sa tabi ng kama. Kinuha ko ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit. Binuksan ko ang folder. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ng dokumento ay tila sumusunog sa aking mga mata. Power of Attorney. Deed of Absolute Sale. Admission forms for Bahay Kalinga Senior Living Facility. Bahay Kalinga, tahanan ng pag-aaruga. Isang malaking kalokohan.
Isang pangalan na nagtatago sa tunay nilang layunin, ang itapon kami. Nakasulat doon ang aming mga pangalan, Roberto de los Reyes, Teresita de los Reyes, at sa ibaba mayroong mga blankong linya. Hinihintay ang aming mga pirma. Ang mga pirma na maglilipat ng lahat ng aming pinaghirapan, lahat ng aming pag-aari, lahat ng aming kapangyarihan, sa kamay ng aming sariling anak. Ito pala ang lihim na plano. Isang plano na binuo sa likod ng aming mga likod. Isang plano na puno ng kasakiman at kawalang galang. Ito na pala iyon. Ito ang katapusan ng aming buhay bilang malayang mga tao. Itinuring kaming parang mga bata na hindi na marunong magdesisyon para sa sarili. Mas masahol pa. Itinuring kaming parang isang lumang kasangkapan na kailangan ng iligpit para magbigay daan sa bago. Niyakap ko si Teresita, mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang pagyanig, naramdaman ko ang kanyang takot, at sa mga sandaling iyon, sa gitna ng mga kahon na sumisimbolo sa aming pagkatalo, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ko. Isang apoy na hindi pa nila nakikita kailanman. Maaaring matanda na ako. Maaaring mahina na ang aking mga tuhod, pero ang aking isip, ang aking puso, at ang aking pagmamahal para sa aking asawa at sa aming tahanan ay hindi pa napipilayan. Hindi pa tapos ang laban na ito. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Habang yakap ko si Teresita, narinig ko ang mga yabag, papalapit. Hindi ito ang marahang yabag ng isang taong nagsisisi. Ito ay ang madiin at tiyak na yabag ng isang taong may balak ipagpilitan ang kanyang gusto. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabel. Hindi siya nakatingin sa kanyang ina na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay sa akin nakatuon, malamig, at walang bakas ng pag-aalala. Dahan-dahan kong inalalayan si Teresita na umupo ng maayos sa kama bago ako tumayo para harapin ang aming anak. Hawak ko pa rin sa isang kamay ang folder, ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Itinaas ko ito ng bahagya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Sa halip, ginamit ko ang boses na ginagamit ko sa loob ng 42 taon sa aking mga estudyante, ang boses ng isang guro na naghahanap ng kasagutan. Isabel, ano ito? Tanong ko. Ang bawat salita ay may bigat, hindi siya natinag. Sa halip, huminga siya ng malalim, na para bang ako pa ang nagbibigay sa kanya ng problema. Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Kailangan ninyong maintindihan. Ginagawa ko lang po ito para sa inyo, para sa amin. Ang mga salitang iyon ay parang lason sa aking pandinig. Para sa amin? Ulit ko. Ang paalisin kami sa sarili naming bahay, ang ilagay kami sa isang lugar na hindi namin kilala. Ang kunin ang lahat ng aming pinaghirapan ay para sa amin? Sinusubukan ko kayong protektahan, giit niya. Tumaas na ang kanyang boses. Papa, 68 ka na. Si Mama, 68. Paano kung isa sa inyo ang madulas dito sa banyo? Paano kung atakihin kayo sa puso sa gitna ng gabi? Sino ang tutulong sa inyo? Kami, nasa Maynila, malayo. Hindi nyo ba naiisip ang pag-aalala na ibinibigay ninyo sa amin araw-araw? Inilagay niya ang sisi sa amin. Ang aming katandaan ay naging kasalanan. Ang aming paninirahan sa sarili naming tahanan ay naging pabigat sa kanyang damdamin. 53 taon na naming inaalagaan ang isa't isa. Isabel, sagot ko, pinipilit kong maging matatag. Bago ka pa man isilang sa mundong ito, kami na ang magkasama. Alam namin kung paano mag-ingat. Itong bahay, ito ang aming lakas, hindi ang aming kahinaan. Lakas? Tumawa siya ng mapakla. Papa, praktikal na po tayo. Ang bahay na ito ay isang malaking asset, pera. Pera na nakatingga lang dito habang kayo ay nagpapanggap na kaya nyo pa. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang halaga niyan? Ang perang iyan. Makakatulong iyan sa pag-aaral ni Lucas sa kolehiyo, pambili ng maayos na bahay para sa amin, para rin naman ito sa kinabukasan ng pamilya, ng buong pamilya. It might know his now. Doon na luminaw ang lahat. Ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa amin, kundi para sa pera na mawawala sa kanila kung kami ay mananatili dito. Nakita niya ang aming tahanan hindi bilang isang lugar ng mga alaala, kundi bilang isang tseke na hindi pa niya na-i-encash. Ang mga magulang ni Ricardo, nasa isang facility na sila. At masaya sila, dagdag pa niya,
na para bang ang karanasan ng ibang tao ay sapat ng dahilan para wasakin ang sa amin. May mga activities sila, may mga doktor. Iyon ang tamang buhay para sa mga senior. Hindi itong pag-iisa dito. Hindi kami nag-iisa, sabi ko. Magkasama kami. Hindi na yan sapat. Sigaw niya. At sa wakas, lumabas na ang tunay niyang kulay. Ang pagkainip, ang galit. Tumitigas ang ulo ninyo. Hindi ninyo nakikita ang kabutihan na ginagawa ko para sa inyo. Lumapit siya sa akin, itinuro ang folder na hawak ko. Kaya, Papa, pipirmahan ninyo iyan. Ngayon din, sa ayaw at sa gusto ninyo, umiling ako. Hindi, sabi ko ng buong diin. Hinding-hindi. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na nagpatindig ng aking mga balahibo. Ito na ang huling baraha niya. Ang pinakamasakit sa lahat. Kung ganoon, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba, naging malamig at puno ng banta. Wala kayong iniiwang pagpipilian sa akin. Kung hindi kayo pipirma, kukuha ako ng doktor. Isang kaibigan ng pamilya ng mga Delgado. Isang pag-uusap lang sa kanya, isang pagsusuri at madali niyang masasabi na hindi na kayo nasa tamang pag-iisip para magdesisyon para sa inyong mga sarili. Natigilan ako. Ang bigat ng kanyang mga salita ay parang suntok sa aking sikmura. Ang kondisyon ni Mama. Ipinagpatuloy niya. Tinitingnan si Teresita na parang isang ebidensya sa isang kaso. Sapat na iyon para patunayan na hindi mo na siya kayang alagaan ng maayos. Isang salita lang niya. At ang korte na mismo ang magbibigay sa akin ng karapatan na gawin kung ano ang nararapat. At iyon ay ang ilipat kayo. Tapos ang usapan. Iyon na ang sukdulan. Ang paggamit sa kahinaan ng kanyang sariling ina bilang isang sandata laban sa amin. Ito ay isang kalupitan na hindi ko sukat akalain na magmumula sa kanya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Bago niya isara ang pinto, humarap siyang muli. Pag-isipan ninyong mabuti, Papa. Pirmahan ninyo ng kusa o pipilitin ko kayo sa paraang hindi ninyo magugustuhan. At pagkatapos, isinara niya ang pinto. Isang malakas na kalabog. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Matapos ang pag-alis ni Isabel at ng kanyang mga kasama, ang sala ng bahay namin ay biglang naging napakatahimik. Isang katahimikan na nakakabingi. Parang pati ang mga lumang muebles, ang sahig na kawayan na saksi sa paglaki ng aking mga anak at ang mga litrato sa dingding ay nagluluksa. Umupo ako sa aking paboritong silyang tumba-tumba, ang silyang laging inuupuan ng aking yumaong asawa na si Elena. Hinaplos ko ang makinis nitong braso at pumikit ako. Sa aking isipan, nakikita ko pa rin ang mga mukha nila, ang pagmamadali sa kanilang mga mata, ang mga dokumentong iyon na parang hatol. Pakiramdam ko ay lumiit ako, na para bang ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa aking mga balikat. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan namin ni Elena? Ang bahay na ito, ang bawat sulok nito ay may kwento. Dito kami nangarap, dito namin pinalaki ang aming mga supling, dito rin siya pumanaw sa aking mga bisig. Ang isiping mapupunta lang ito sa mga taong walang pagpapahalaga sa aming mga alaala ay parang isang punyal na itinarak sa aking puso. Habang nakaupo at nakatulala, napadako ang aking tingin sa isang lumang aparador kung saan nakatago ang mga importanteng papeles namin. At doon, sa gitna ng aking pag-iisip, isang alaala ang biglang lumitaw. Isang pag-uusap namin ni Elena, mga 15 taon na ang nakalilipas. Nag-aalala siya noon sa aming kinabukasan, sa kung paano mapoprotektahan ang aming mga ari-arian para sa aming mga anak. Naalala ko ang sinabi niya, Roberto, kailangan nating siguruhin na ang bahay na ito ay mananatili sa ating pamilya kahit anong mangyari. Kailangan natin ng proteksyon. Dahil doon, nagpunta kami sa isang abogado. Isang bata-bata pa noon pero napakatalinong tao. Attorney Santos, iyon ang kanyang pangalan. Siya ang tumulong sa amin na ayusin ang lahat. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumilay sa aking puso. Pag-asa, isang salitang matagal ko nang hindi naramdaman. Dahan-dahan akong tumayo at kahit nanginginig ang aking mga tuhod, tinungo ko ang aparador. Sa ilalim ng mga lumang album at papeles, nakita ko ang isang lumang business card, Attorney Renato Santos. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang aking telepono
at pinipindot ang mga numero. Sa bawat tunog ng ring, lumalakas ang kabog ng aking dibdib. Paano kung hindi na ito ang numero niya? Paano kung hindi na niya ako maalala? Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na mas malalim na ngayon, pero may bakas pa rin ng pamilyar na tono. Attorney Santos? Si Roberto de la Cruz po ito, sabi ko halos pabulong. May ilang segundong katahimikan. Roberto? Roberto de la Cruz? Kayo po ba yan, Mang Roberto? Kamusta na po kayo? Matagal na rin mula noong huli tayong mag-usap. Guminhawa ang aking pakiramdam. Naalala niya ako. Sa nanginginig na boses, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagdating ng aking anak na si Isabel, ang mga ahente ng real estate, ang mga papeles na pilit pinapipirmahan sa akin. Habang nagsasalita ako, parang muli kong nararanasan ang lahat ng sakit at takot. Nakinig si Attorney Santos ng walang putol. Nang matapos ako, nagsalita siya sa isang mahinahon ngunit matatag na paraan. Mang Roberto, huminahon po kayo. Mayroon akong magandang balita para sa inyo. Naaalala niyo pa po ba ang ginawa natin? 15 taon na ang nakakalipas. Ang ibig niyo po bang sabihin ay yung mga papeles na inayos natin noon para sa bahay? Tanong ko. Eksakto po, sabi niya. Hindi lang po simpleng papeles yun. Ang ginawa po natin ay inilagay natin ang inyong bahay at lupa sa isang family trust. 1-2. Paliwanag niya. Ito ay isang legal na instrumento para protektahan ang ari-arian ng pamilya. 1 at ang pinakamahalaga po, Mang Roberto, ay ang nilagay nating probisyon. Isang anti-exploitation clause. Anti. Ano po yon, attorney? Tanong ko. Hindi pamilyar sa mga salitang iyon. Ipinaliwanag niya sa paraang maiintindihan ko. Nangangahulugan po ito na ang bahay ay hindi maaaring ipagbili o isanla ng walang pahintulot ng lahat ng miyembro ng trust at lalo na hindi maaaring pilitin ang sinuman sa inyo, lalo na kayong mga nakatatanda, na gawin ito laban sa inyong kalooban. 1. Ginawa natin ito para mismo sa mga sitwasyong tulad nito, para protektahan kayo laban sa sinumang magtatangkang samantalahin ang inyong edad o sitwasyon. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawala. Ang mga salita ni Attorney Santos ay parang musika sa aking pandinig. Ang desisyon pala naming iyon ni Elena noon, ang pag-iingat na ginawa namin para sa aming kinabukasan, ay ang mismong kalasag na poprotekta sa akin ngayon. Napatingin ako sa litrato ni Elena sa ibabaw ng telebisyon. Napangiti ako. Parang sinasabi niya, "Nakikita mo, Roberto? Sinabi ko sa iyo, Attorney." Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, sabi ko, at naramdaman kong may luhang namumuo sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at ginhawa. Wala po yun, Mang Roberto. Trabaho ko po yun. At isang karangalan na matulungan kayo ulit, sabi niya. May isa pa po akong tanong. Mayroon po ba kayong anumang ebidensya ng pag-uusap kanina? At doon, isa pang bagay ang pumasok sa isip ko. Oo, attorney. Mayroon po. Ikinabit ng apo kong si Miguel ang mga security camera sa buong bahay, sa labas at dito sa sala. Siguradong nakuha ng video ang lahat ng nangyari. Narinig ko ang bahagyang pagtawa ni Attorney Santos sa kabilang linya. Napakaganda niyan, Mang Roberto. Napakaganda. Iyan na ang pinakamatibay na ebidensya na kakailanganin natin kung sakali. Huwag na po kayong mag-alala. Protektado po kayo ng batas. Ipapadala ko po sa inyo bukas ang kopya ng mga dokumento ng trust para maipakita ninyo sa kanila kung sakaling bumalik sila. Pagkatapos ng tawag, umupo akong muli sa tumba-tumba. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang silya ng isang talunang matanda, kundi trono ng isang taong may karapatan at paninindigan. Ang bahay ay hindi na lang isang gusali, ito ay isang kuta. At ako, si Roberto de la Cruz, ay handang ipaglaban ito. Ang pag-asang nawala ay bumalik, mas matatag at mas maliwanag kaysa dati. Kinabukasan, habang ako ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin, isang gawaing nagbibigay sa akin ng kapayapaan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming tarangkahan. Bumaba mula rito si Ricardo, ang asawa ni Isabel. Ang aking manugang, sa paraan ng kanyang paglalakad, sa pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang, alam kong hindi ito isang simpleng pagbisita. Huminga ako ng malalim at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Hinintay siyang makalapit. Tatay, bati niya, may pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Kamusta po kayo?
Ricardo, sagot ko. Itinigil ang pagdidilig at hinarap siya. Mabuti naman ako. Ikaw? Anong sadya mo? Diretsahan kong tanong. Wala na akong panahon para sa mga paligoy-ligoy pa. Nagkamot siya ng ulo, umiiwas ng tingin. Gusto ko lang po sanang makipag-usap. Tungkol po sa nangyari kahapon. Pumasok kami sa loob at umupo sa sala, sa mismong lugar kung saan nangyari ang mainit na pagtatalo. Ang tensyon ay ramdam pa rin sa hangin. Tatay, sana po maintindihan nyo, panimula niya. Wala pong masamang intensyon si Isabel, ang mga magulang ko. Nag-aalala lang po sila sa inyo, sa kapakanan ninyo. Iniisip lang nila na baka mas mapabuti kayo kung nasa isang lugar kayo na may mag-aalaga sa inyo ng husto at ang perang mapagbebentahan ng bahay para din po sa inyo yon, para sa mga pangangailangan ninyo. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon na para bang isang simpleng hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Iginiit niyang nagmabuting loob lamang daw ang kanyang pamilya. Nakinig lang ako. Pinagmasdan ko siya habang nagsasalita. Nakikita ko ang isang taong naiipit sa gitna sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang biyenan. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat, parang mga linyang kinabisa niya para lang may masabi. Nang matapos siya, tumango ako ng marahan. Ricardo, naiintindihan ko ang sinasabi mo, sabi ko sa mahinahong boses. Pero hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Ang bahay na ito, hindi ito isang bagay na basta mo na lang mabebentahan. Ang bawat pader nito, bawat baldosa, ay may bahagi ng buhay ko, ng buhay namin ng nanay ninyo. Huminto ako sandali, hinayaan kong lumubog ang aking mga salita. Pero tatay, para din po sa inyo to. Giit pa rin niya, kahit halatang hindi na siya sigurado sa kanyang sinasabi. Doon na ako nagpasya. Tumayo ako at kinuha mula sa ibabaw ng isang maliit na mesa ang isang malaking brown envelope na ipinadala ni Attorney Santos kaninang umaga. Dahan-dahan kong inilabas ang mga dokumentong nasa loob. Ricardo, ito ba ang mga papeles na sinasabi mong pagmamabuting loob? Tanong ko. Ipinatong ang mga dokumentong sinubukan ipapirma sa akin ni Isabel sa lamesa. Basahin mo. Basahin mong mabuti ang nakasulat dito. Kinuha niya ang mga papel. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo habang binabasa niya ang mga salitang legal na hindi niya maintindihan. Hindi ko po alam to, Tay. Ang sabi lang ni Isabel ay para daw po ito sa pag-aayos ng mga ari-arian. Ang tawag dito, anak, ay deed of absolute sale, paliwanag ko. Nangangahulugan ito na sa oras na pirmahan ko ito, wala na akong karapatan sa sarili kong pamamahay. Ang perang sinasabi ninyo, baka ni 5 ay wala akong makita. Nakalagay dito na ang bayad ay ibibigay sa isang account na nakapangalan sa inyong dalawa ni Isabel. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang pisngi. Hindi po totoo yan. Tay, Ricardo, sabi ko, at sa pagkakataong ito, may bigat at kalungkutan na sa aking boses. May itatanong ako sa iyo. Alam mo ba kung anong tawag sa ginagawa ng asawa mo? Sa ginagawa ng pamilya niyo? Umiling siya, hindi makapagsalita. Ang tawag dito ay elder abuse, pang-aabuso sa matatanda. Hinayaan kong maglaro ang mga salitang iyon sa pagitan namin. Hindi ako sumisigaw, mas masakit ang katotohanang sinabi sa mahinang paraan. Ito ay isang krimen, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang pagsamantalahan ng kahinaan at tiwala ng isang matanda, lalo na ng sarili mong ama, ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos, ay inilabas ko ang isa pang dokumento mula sa envelope ang kopya ng papeles ng Family Trust. Inilatag ko ito sa lamesa. At ito, sabi ko, ito ang dahilan kung bakit kahit anong pilit ninyo, hindi ninyo maipagbibili ang bahay na ito. 15 taon na ang nakalipas, inayos na namin ito ng nanay ninyo. Ang bahay na ito ay protektado ng batas para sa pamilya, hindi para sa kasakiman ng iilan. Natigilan si Ricardo. Tinitigan niya ang mga dokumento pagkatapos ay tumingin sa akin. Wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha. Ang nakikita ko na lang ay isang taong biglang namulat sa isang masakit na katotohanan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig para siyang isang isdang iniahon sa tubig, naghahabol ng hininga. Tumayo siya, walang imik. Hindi na niya ako matignan sa mata. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng pinto
dala ang kahihiyan at ang bigat ng kanyang nalaman. Hindi siya nagpaalam, pinanood ko lang siyang sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Naiwan akong mag-isa sa tahimik na sala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay katahimikan ng tagumpay. Isang maliit na tagumpay? Oo. Ngunit para sa akin, ito ay ang buong mundo. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Pero sa araw na iyon, naibalik ko ang kapangyarihan sa aking mga kamay. Naipamukha ko sa kanila na hindi ako isang matandang walang laban. Ako si Roberto de la Cruz, ang haligi ng tahanang ito, at mananatili akong nakatayo, matatag at hindi magigiba. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng mabigat na katahimikan sa aming tahanan sa Tagaytay. Si Teresita ay hindi na umiiyak, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay mas malalim pa kaysa sa anumang luha. Ako naman, ako ay naghihintay. Naghihintay sa tawag na magsasabi kung ano ang susunod na kabanata ng aming buhay. Ang pagdalaw ni Ricardo ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe. Hindi pa sila tapos, ngunit hindi rin ako tapos. Nang sa wakas ay tumunog ang telepono at narinig ko ang boses ni Attorney Santos, naramdaman ko ang pag-asa. Roberto, sabi niya, kailangan nating magkita. Dito sa opisina ko sa Alabang bukas 2:00 ng hapon. Isama mo si Teresita. Ang biyahe papuntang Alabang kinabukasan ay isa sa pinakamahaba sa aming buhay. Habang papalayo kami sa luntiang tanawin ng Tagaytay at papalapit sa mga nagtataasang gusali ng syudad, ramdam ko ang pagbabago ng hangin. Mula sa kapayapaan, patungo sa isang digmaan. Walang nagsasalita sa amin ni Teresita sa loob ng sasakyan. Ang aming mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, ang tanging paraan para maibsan ang kaba sa aming mga dibdib. Ano ang mangyayari? Ano ang sasabihin ng abogado? May pag-asa pa ba? Ang opisina ni Attorney Santos ay nasa isang modernong gusali. Malinis, tahimik, propesyonal. Sinalubong niya kami ng may ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Maupo kayo, Roberto, Teresita, sabi niya. Iginagaya kami sa isang conference room kung saan nakalatag ang mga dokumento sa isang mahabang lamesa. Ang bawat papel na iyon ay tila isang piraso ng aming buhay na ngayon ay nasa kamay na ng batas. Una sa lahat, simula niya, gusto kong malaman ninyo na kumilos na ako. Tumingin siya sa akin. Natanggap ko ang video. Malinaw pa sa sikat ng araw ang ebidensya. Dahil doon, nakapagpadala na ako ng isang formal na dokumento sa inyong anak na si Isabel. Anong dokumento po iyon, attorney? Tanong ni Teresita. Ang kanyang boses ay mahina. Ito ay tinatawag na cease and desist order, paliwanag ni Attorney Santos sa paraang madali naming maiintindihan. Ibig sabihin, isang legal na utos na nagbabawal sa kanya, sa kanyang asawa o sinuman sa kanilang pamilya na pumasok sa inyong property. Bawal na silang lumapit. Bawal na silang tumawag o manggulo sa inyo sa anumang paraan. Nakahinga ako ng maluwag. Isang harang. Isang pader na legal. Pangalawa, patuloy niya, nag-file na rin ako ng injunction sa korte. Ito naman ay isang utos mula sa hukom na nag-freeze o nagpapatigil sa anumang transaksyon na may kinalaman sa inyong mga ari-arian. Ang inyong bahay, ang inyong lupa, ang inyong bank accounts, hindi nila ito magagalaw. Hindi nila ito maibebenta. Ligtas ang lahat ng iyon. Ang mga salita niyang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Ang takot na nararamdaman ko sa loob ng ilang araw ay unti-unting napapalitan ng kapanatagan. Ang aming lihim na yaman, ang aming trust fund ay gumagana. Ngunit pagkatapos, ang mukha ni Attorney Santos ay naging mas seryoso. Roberto, Teresita, mayroon tayong 200 na maaaring tahakin mula rito, sabi niya. Ang una ay ang pagsampa ng kasong kriminal, elder abuse, attempted fraud, coercion. Malakas ang ebidensya natin. Kung itutuloy natin ito, posibleng makulong ang inyong anak. Makulong. Ang salitang iyon ay tumama sa akin ng napakabigat. Galit ako kay Isabel. Nasaktan niya ako ng sobra-sobra. Pero ang isipin na makikita ko ang sarili kong anak sa likod ng rehas, iyon ay isang sakit na hindi ko yata kakayanin. Tumingin ako kay Teresita at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Anuman ang nagawa ni Isabel, anak pa rin namin siya. Ano po ang 200, attorney? Tanong ko. Ang 200, sagot niya, ay ang subukang ayusin ito sa labas ng korte.
Nagpadala sa akin ng mensahe ang abogado ni Isabel, isang kaibigan daw ng pamilya Delgado. Humihiling sila ng isang pag-uusap, isang mediation. Mediation? Oo. Isang formal na pagpupulong, paliwanag ni Attorney Santos. Tayo, sila, at ang kani-kanilang mga abogado. Dito natin ilalatag ang lahat, ang ating mga ebidensya, ang ating mga hinaing, at susubukan nating makarating sa isang kasunduan, isang paraan para matigil na ito nang hindi na kailangang umabot pa sa isang pangit na demanda sa korte. Huminto siya at tumingin sa aming dalawa. Ang desisyon ay nasa inyong mga kamay. Nais niyo bang ituloy ang kasong kriminal o susubukan muna nating dumaan sa mediation? Ang silid ay napuno ng katahimikan. Ang bigat ng desisyon ay nasa aming mga balikat. Sa isang banda, naroon ang hustisya, ang parusa para sa kanyang ginawa. Sa kabilang banda, naroon ang pamilya, ang dugong nananalaytay sa aming mga ugat. Tumingin si Teresita sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang sagot. Hindi niya kayang makita ang kanyang anak na makulong. At ako rin. Attorney, sabi ko nang may bigat sa aking boses, subukan natin ang mediation. Bigyan natin siya ng isang pagkakataon, isang huling pagkakataon, para harapin ang katotohanan. Tumango si Attorney Santos. Kung ganoon, ayos na. Iminungkahi kong sa susunod na Martes ganapin ang pagpupulong, dito mismo sa opisina ko, para nasa teritoryo tayo. Salamat po, Attorney, sabi ni Teresita. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ko ang isang bahagyang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sana po ay humingi siya ng tawad. Isang tanong na puno ng pag-asa. Isang tanong na kahit ang aming magaling na abogado ay hindi kayang sagutin. Hindi ko masisiguro iyan, Teresita, malungkot na sabi ni Attorney Santos. Ang paghingi ng tawad ay manggagaling lang kung naiintindihan na niya ang bigat ng kanyang kasalanan. At iyon ang pinakamalaking tanong sa lahat. Naiintindihan na nga ba niya? O ito ay isa na namang stratehiya para makalusot sa batas? Malalaman namin sa darating na Martes. Ang araw ng Martes ay dumating. Ang pakiramdam ay parang araw ng isang paglilitis. Muli, bumiyahe kami ni Teresita patungong Alabang. Ngunit ngayon, ang kaba ay napalitan ng isang determinasyon. Anuman ang mangyari sa loob ng conference room na iyon, kailangan naming maging matatag para sa isa't isa, para sa aming dangal. Nauna kaming dumating sa opisina ni Attorney Santos. Pinaupo niya kami sa isang dulo ng mahabang lamesa. Ang kabilang dulo ay bakante. Naghihintay. Bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Bawat tunog mula sa labas ng pinto ay nagpapatindig ng aming mga balahibo. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel, kasunod niya si Ricardo, at sa likod nilang dalawa ay isang lalaking hindi ko pa nakikita ng malapitan, ngunit kilala ko na sa kanyang masamang impluensya. Si Mr. Delgado, ang biyenan ni Isabel. Mataas siya, maputi, at may suot na mamahaling relos. Ang kanyang tindig ay mayabang. Tumingin siya sa amin ni Teresita na parang kami ay isang bagay na nakakadiri na natapakan niya sa daan. Walang bakas ng respeto, walang bakas ng pagsisisi. Si Ricardo ay nakayuko lang, hindi makatingin ng diretso. Si Isabel naman, ang kanyang mukha ay matigas. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Umupo sila sa kabilang dulo ng lamesa, kasama ang kanilang abogado. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi lang ilang talampakan ng kahoy, ito ay isang malalim na bangin ng pagtataksil. Sinimulan ni Attorney Santos ang pagpupulong. Kalmado, profesional. Magandang hapon sa lahat, sabi niya. Nandito tayo ngayon para subukang ayusin ang isang napakaseryosong usapin. Para maging malinaw ang aking mga kliyente, si G at G.N.G. de los Reyes ay may matibay na ebidensya na nagpapatunay na si G.N.G. Isabel Santos, sa tulong ng pamilya Delgado, ay nagsagawa ng mga hakbang upang pilitin silang pirmahan ang mga legal na dokumento, ilipat sila sa isang pasilidad labag sa kanilang kalooban at ibenta ang kanilang pangunahing tirahan. Bago pa man matapos si Attorney Santos, isang mapanghamak na tawa ang narinig mula kay Mr. Delgado. Abogado, sabi niya na may halong pangiinsulto, sobrang dramatiko naman ang interpretasyon mo. Ang isang pamilya na nag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga matatandang magulang
ay tinatawag mo ng krimen? Sinusubukan lang naming tumulong. Ang kapal ng kanyang mukha. Hindi natinag si Attorney Santos. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang laptop. Inikot niya ito para makita ng lahat sa kabilang lamesa. Tumulong kamo? Tanong niya. Kung ganoon, pakinggan natin kung paano kayo tumulong. At pinindot niya ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang aming sala. At pagkatapos, ang boses. Ang boses ng aking anak, si Isabel, na malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Wala naman silang magagawa. Matanda na si Papa. May sakit si Mama. Pabigat lang sila kung mananatili dito. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang unti-unting pagkawala ng kulay. Sumunod ang boses ng ahente na may tonong kunwari nakikiramay. Mahirap talaga kapag ang mga magulang ay tumatanda na. At muli ang boses ni Isabel, mas malamig, mas kalkulado. Sa totoo lang, kapabayaan na kung hahayaan pa silang manatili dito para na rin itong pabor sa kanila. Pinanood ko ang reaksyon ng bawat isa. Si Mr. Delgado, na kanina'y mayabang, ay dahan-dahang namumula sa galit o marahil sa pagkapahiya. Si Ricardo ay lalong napayuko, tila nais niyang magtago sa ilalim ng lamesa. At si Isabel, kitang-kita ko ang sandaling iyon. Ang sandali, kung kailan niya narinig ang kanyang sarili sa paraan na naririnig namin siya, hindi bilang isang nag-aalalang anak, kundi bilang isang sakim na estranghero. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng gulat at, sa wakas, kahihiyan. Ang hiya. Nagpatuloy ang video. Bawat salita, bawat plano, bawat pagtawag sa amin na pabigat. Hanggang sa matapos ito, isinara ni Attorney Santos ang laptop. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa una. Ayon sa batas ng Pilipinas, sabi ni Attorney Santos, ang kanyang boses ay matatag at may awtoridad. Ang inyong napanood ay malinaw na ebidensya ng attempted elder abuse, financial exploitation at coercion. Kung dadalhin namin ito sa piskal, sige nang. Isabel Santos ay haharap sa mga kasong kriminal. At kayo, sabi niya. Tinitingnan si Ricardo at si Mr. Lumipas ang ilang araw na puno ng isang mabigat na katahimikan. Sa loob ng bahay, tila bawat sulok ay naghihintay, nag-aabang sa susunod na kabanata ng aming pamilya. Hindi na bumalik si Isabel, ni si Ricardo. Ngunit isang hapon, tumawag si Attorney Santos. Sinabi niyang nakatanggap siya ng tawag mula sa abogado ni Isabel. Nais daw nilang makipag-ayos, humihingi raw ng tawad ang aking anak at nais malaman kung ano ang maaari niyang gawin para maitama ang lahat. Pag-upo ko sa aking silyang tumba-tumba, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa aking bintana, malalim akong nag-isip. Ano nga ba ang gusto ko? Gusto ko ba siyang makulong? Gusto ko bang dalhin ang kahihiyang ito sa korte kung saan pag-uusapan ang aming pamilya ng buong mundo? Hindi. Sa kabila ng lahat ng sakit, siya pa rin ang aking anak, ang aking bunsong si Isabel. Ngunit ang kapatawaran ay hindi isang bagay na basta na lang ibinibigay. Ito ay kailangang pagtrabahuhan. Kailangan nitong mag-iwan ng isang aral na hindi na malilimutan kailanman. Kinabukasan, dumating sila, si Isabel at Ricardo. Pumasok sila sa sala na parabang mga dayuhan sa sarili naming pamamahay. Nakayuko si Isabel, ang kanyang mga mata ay namumugto at hindi makatingin ng diretso sa akin. Si Ricardo naman ay nasa kanyang tabi, tahimik na nakasuporta. Walang bakas ng pagmamataas na nakita ko sa kanya noon. Tanging pagsisisi. Pinaupo ko sila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita, tanging ang marahang ugoy ng aking silya at ang malakas na pagtibok ng aming mga puso ang maririnig. Sa huli, si Isabel ang bumasag sa katahimikan. Tay, sabi niya, at ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami. Hindi ko po alam. Nalason po ang isip ko. Patawad po tatay. At doon, humagulgol siya. Isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pinanood ko lang siya. Hinayaan kong ilabas niya ang lahat. Hindi ako umimik. Hindi ako gumalaw. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Nang bahagya na siyang kumalma, doon ako nagsalita. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat na parang bato. Isabel, panimula ko. Ang kapatawaran ay hindi isang premyo.
At hindi rin ito libre. Kung tunay ang iyong pagsisisi, mayroon akong mga kondisyon. Hindi ito para sa akin, kundi para sa iyo, para sa iyong paghilom. Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Kahit ano po, Tay. Kahit ano po, gagawin ko. Huminga ako ng malalim. Una, sabi ko, iiwan mo ang iyong trabaho bilang ahente ng real estate agad-agad. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Pero Tay, yun po ang aming ikinabubuhay. Ang trabahong yan ang nagturo sa iyo na tingnan ang mga tahanan bilang numero, bilang presyo sa isang papel, mariin kong sabi. Ang trabahong yan ang nagbulag sa iyo sa tunay na halaga ng isang tahanan. Hindi mo na maaring hawakan ang tiwala ng ibang tao kung ang tiwala ng sarili mong ama ay sinira mo. Kailangan mong humanap ng ibang paraan para buhayin ang iyong pamilya. Isang paraan na malinis at marangal. Tumango siya ng dahan-dahan, tinatanggap ang katotohanan sa aking mga salita. Opo, Tay. Susundin ko po. Ikalawa, pagpapatuloy ko. Magtatrabaho ka bilang isang volunteer. Sa loob ng 2 taon, walang bayad. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. At alam mo kung saan ka magtatrabaho. Doon mismo sa nursing home na pinili ninyo para sa amin. Ang Street Elizabeth Home for the Aged. Magiging volunteer coordinator ka doon. Ikaw ang mag-aasikaso sa mga pangangailangan ng mga matatandang naroroon. Sa pagkakataong ito, hindi lang gulat ang nakita ko sa kanya, kundi takot. Ang ideya na harapin araw-araw ang bunga ng kanyang mga masasamang plano ay malinaw na nagbigay sa kanya ng pangingilabot. Gusto kong makita mo sila, Isabel, sabi ko. Bahagyang lumambot ang aking boses. Gusto kong makilala mo sila. Pakinggan mo ang kanilang mga kuwento. Ang mga nanay at tatay na iniwan ng kanilang mga anak, ang mga lolo at lola na nag-iisa na lang sa buhay. Gusto kong maramdaman mo ang kanilang kalungkutan. Gusto kong makita mo sa kanilang mga mata ang mukha namin ng nanay mo. Baka sa ganoong paraan, maiintindihan mo ang bigat ng kasalanang muntik mo nang gawin. Yumuko siyang muli, at ang kanyang mga balikat ay nanginig. Alam kong tumagos sa puso niya ang aking sinabi. At ang pangatlo, sabi ko, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang buong pamilya. Ikaw, si Ricardo, at ang mga anak ninyo ay sasailalim sa family counseling. Kailangan nating ayusin ang pundasyon ng pamilyang ito na sinira ng kasakiman at maling impluensya. Kailangan nating matutunang mag-usap muli, magtiwala muli, dahil ang sugat na ito, Isabel, hindi lang sa akin, nasa ating lahat. Sa wakas, tumingin si Ricardo sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pasasalamat. Salamat po, Tay. Gagawin po namin ang lahat ng iyan. Pangako po. Tumango ako. May isa pa, dagdag ko, at ang aking boses ay muling tumigas. Ang iyong biyenan, ang ina ni Ricardo. Mula sa araw na ito, hindi na siya maaaring tumapak sa bahay na ito. Kailanman, ang bahay na ito ay isang tahanan. At hindi na ito maaaring pasukin ng lason na sumira sa isipan ng sarili kong anak. Walang pagtutol, walang pag-aalinlangan. Isang mabilis na tango mula kay Ricardo ang nagsabi sa akin ng lahat. Alam din niya kung saan nagmula ang lahat ng gulo. Napilitang sumang-ayon si Isabel sa lahat. Walang pag-aatubili, walang tanong. Tila isang malaking tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa kabila ng bigat ng mga kondisyon, may nakita akong bahagyang ginhawa sa kanyang mukha. Dahil ang mga kondisyong ito ay hindi hatol ng pagkakakulong, kundi isang mapa, isang mahirap na daan. Oo, ngunit isang daan pabalik sa pagiging isang mabuting tao, pabalik sa pagiging anak ko. Umalis sila ng tahimik. Naiwan akong mag-isa sa sala, pinapakinggan ang unti-unting paghina ng tunog ng kanilang sasakyan. Hindi ako masaya, hindi rin ako malungkot. Ang naramdaman ko ay isang uri ng kapayapaan, isang mahirap na kapayapaan. Ito na ang simula. Ang simula ng isang mahabang paglalakbay patungo sa paghilom. Lumipas ang 2 taon. Sa simula, ang mga pagbabago ay parang isang mabigat na tungkulin. Ang mga pagbisita ni Isabel tuwing linggo ay puno ng awkward na katahimikan. Ang mga counseling session namin ay puno ng mga luhang hindi masabi at mga salitang hindi mailabas. Ngunit katulad ng isang halaman na dahan-dahang tumutubo patungo sa araw, unti-unti may nagsimulang magbago. Ang counseling ang unang nagbukas ng mga pinto. Sa isang ligtas na lugar, kasama ang isang propesyonal na tagapamagitan,
Nagsimulang lumabas ang mga katotohanan. Inamin ni Isabel, sa pagitan ng mga hikbi, ang tungkol sa inggit sa kanyang mga kaibigan na may malalaking bahay at magagarang sasakyan. Inggit na pinalala ng walang tigil na bulong ng kanyang biyenan. Tingnan mo ang pamilya natin, Isabel. Kailangan nating umangat. Ang mga magulang mo, matatanda na. Ang bahay na yan, sayang lang kung nakatayo lang diyan. Paulit-ulit daw na sinasabi sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting pumasok sa kanyang sistema hanggang sa nabulag na siya sa kung ano ang tama at mali. Nakita niya kami hindi bilang kanyang mga magulang, kundi bilang isang hadlang sa kanyang mga pangarap. Ang pag-amin sa katotohanang iyon, sa harap ko at ng kanyang asawa, ang unang hakbang sa kanyang mahabang paglalakbay. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari sa loob ng St. Elizabeth Home for the Aged. Ang lugar na dati ay simbolo ng kanyang kalupitan ay naging kanyang paaralan ng habag at pag-unawa. Sa unang mga buwan, trabaho lang ito para sa kanya. Isang parusa na kailangan niyang pagdusahan. Nag-aayos siya ng mga schedule, tumatawag sa mga donor, nag-oorganisa ng mga aktibidad. Ngunit hindi mo maaaring palibutan ang iyong sarili ng mga kwento ng kalungkutan nang hindi ka naaapektuhan. Nagsimula siyang makinig. Narinig niya ang kwento ni Mang Carding, isang dating karpintero na nagtayo ng bahay ng kanyang 3 anak, ngunit ngayon ay mag-isang naghihintay sa pagdalaw na hindi dumarating. Nakilala niya si Aling Puring, na ang tanging larawan sa tabi ng kanyang kama ay ang luma at kupas na litrato ng kanyang pamilya sa Amerika, na huling tumawag noong Pasko, 5 taon na ang nakalipas. Isang araw, dinalaw ko siya doon. Hindi ko ipinaalam sa kanya na darating ako. Nakita ko siya sa hardin, nakaupo sa tabi ng isang matandang babae na nakasakay sa wheelchair, si Lola Ising. Tahimik lang siyang pinapaypayan ni Isabel habang nakatingin sila sa malayo. Walang salitaan, ngunit mayroon silang koneksyon. Nang magpaalam si Isabel sa matanda, niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat sa pagdalaw, anak, sabi ng matanda. Bumalik ka bukas, ha? Sa mga sandaling iyon, hindi ko nakita ang aking anak na si Isabel, ang ahente ng real estate. Ang nakita ko ay isang taong natutong mag-aruga. Isang taong natutong umunawa sa sakit ng iba. Nang gabing iyon, sa aming counseling session, ikinuwento niya sa amin ang tungkol kay Lola Ising. Araw-araw, tay, nakaupo lang siya malapit sa gate. Sabi ni Isabel, may luha sa kanyang mga mata. Naghihintay daw siya sa anak niya. 10 taon na siyang naghihintay. 10 taon. At sa tuwing nakikita ko siya, nakikita ko kayo. Nakikita ko ang muntik ko nang gawin sa inyo. Ang iwan kayo sa isang lugar para maghintay. Maghintay sa wala. Doon ko nalaman. Totoo na ang kanyang pagsisisi. Hindi na ito dahil sa takot sa batas o dahil sa kahihiyan. Nanggagaling na ito sa kanyang puso. Ang 2 taong parusa ay naging 2 taon ng pag-aaral. Sa bawat tasa ng lugaw na isinubo niya sa isang matandang hindi na makakain ng mag-isa. Sa bawat kuwentong pinakinggan niya hanggang sa makatulog ang nagkukuwento, sa bawat kamay na kanyang hinawakan, unti-unti niyang binayaran ang kanyang pagkakasala. Hindi sa pera, kundi sa pagmamahal at serbisyo na ipinagkait niya sa amin. Ang daan patungo sa pag-unawa ay hindi madali. May mga araw na ang bigat ng nakaraan ay bumabalik. Ang sugat ay nag-iwan ng peklat na mananatili sa aming pamilya magpakailanman. Ngunit ang peklat na iyon ay nagsisilbi na ring paalala. Isang paalala sa kahalagahan ng pamilya, ng pagpapatawad at ng pangalawang pagkakataon. Natapos ang 2 taon, ngunit hindi umalis si Isabel sa nursing home. Nagpatuloy siya bilang isang part-time volunteer. Dahil doon, sa lugar na iyon ng kalungkutan, niya natagpuan hindi lang ang kanyang parusa, kundi pati na rin ang kanyang kaligtasan. At sa wakas, natagpuan niya muli ang daan pabalik sa pagiging isang tunay na anak. 2 Pasko na ang lumipas. 2 taon ang dahan-dahang paghilom ng mga counseling session na puno ng luha at ng daan-daang oras na ginugol ni Isabel sa piling ng mga matatandang inabandona sa St. Elizabeth. Ang bahay na ito sa tabi ng lawa, ang lugar na pinangarap naming itayo ni Elena para sa aming pamilya, ay tila humihinga muli. Dati, ang hangin dito ay tila mabigat, puno ng mga hindi masabing sama ng loob, ngunit ngayon ay iba na. May halimuyak ng bibingka at puto bumbong sa hangin, at ang maririnig mo ay hindi na tensyon, kundi ang malalayong tunog ng mga nangangaroling at ang masayang tawanan ng aking mga apo.
narito kaming lahat. Muli, ang kapatid kong si Teresita na naging kasama ko sa bahay sa mga panahong iyon ng kalungkutan ay abala sa pag-aayos ng mesa para sa aming Noche Buena. Si Ricardo ay nasa labas. Tinuturuan ang kanyang anak na lalaki kung paano magpalipad ng saranggola, isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita, at si Isabel ko. Pinagmamasdan ko siya mula sa aking kinauupuan. Sa may bintana, may dala siyang isang bandehadong prutas. At sa paraan ng kanyang paglakad, sa ngiti na abot sa kanyang mga mata habang kinakausap ang kanyang mga anak, nakikita ko ang isang pagbabagong hindi maipipinta ng kahit anong salita. Ang dating pagmamadali at ambisyon sa kanyang mga kilos ay napalitan ng isang payapang presensya. Isang kapanatagan. Habang papalapit ang hating gabi, naupo kaming lahat sa paligid ng mahabang hapagkainan. Ang pagkain ay masasarap, ang kwentuhan ay masaya, ngunit ramdam naming lahat na may isang bagay na espesyal sa gabing ito. Ito ay higit pa sa isang simpleng Pasko. Ito ay isang pagdiriwang ng muling pagkabuo. Matapos naming kumain, sa gitna ng aming pagkakape at pagkain ng dessert, dahan-dahang tumayo si Isabel. Ang lahat ay natahimik, hawak niya ang isang maliit na tasa ng tsokolate at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay unang tumingin sa akin, "Tatay." Panimula niya at ang kanyang boses ay malinaw ngunit may halong panginginig. "Lahat po kayo. Gusto ko lang pong magpasalamat." Tumingin siya sa paligid, kay Ricardo, sa kanyang mga anak, kay Teresita, at muli sa akin. 2 taon na po ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Noong Paskong iyon, ang puso ko po ay puno ng inggit, puno ng kasakiman. Ang tinitingnan ko lang po ay ang mga bagay na wala ako. Hindi ko po nakita ang mga yaman na nasa harapan ko na pala. Tumingin siya sa kanyang mga anak, at nakita ko ang isang butil ng luha na namuo sa gilid ng kanyang mata. Nang ibigay niyo po sa akin ang mga kondisyon, "Tay, sa totoo lang po, ang una kong naramdaman ay parusa." Pero habang tumatagal, habang nakikilala ko ang mga lolo at lola sa Saint Elizabeth, habang nakikinig ako sa mga kwento nila ng pangungulila, doon ko po naintindihan. Hindi po iyon parusa, isa po iyong mapa. Isang napakahirap na mapa na nagturo sa akin ng daan pabalik. Pabalik sa sarili ko at pabalik sa inyo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Mapa, oo. Iyon nga ang tamang salita. "Nakilala ko po doon si Lola Ising," sabi niya, at ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. Araw-araw po, 10 taon na siyang naghihintay sa pagdalaw ng kanyang anak. At sa tuwing nakikita ko siya, nakikita ko po kayo. Nakikita ko ang sakit na muntik ko nang iparanas sa inyo. At yun po, Tay. Yun po ang pinakamasakit na pagsisisi na dadalhin ko habang buhay. Humagulgol na siya ng tuluyan at si Ricardo ay tumayo para yakapin siya. Ang mga apo ko, bagamat hindi lubos na nauunawaan ang lahat, ay lumapit at niyakap ang kanilang ina. Ang eksenang iyon, ang pamilyang nagdadamayan sa gitna ng sakit at pag-amin. Iyon ang pinakamagandang regalong natanggap ko ngayong Pasko. Nang siya ay kumalma, tumingin siyang muli sa akin. "Salamat po, Tay. Salamat po sa hindi ninyo pagsuko sa akin. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng pangalawang pagkakataon. Salamat po sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Hindi po ito building na may presyo. Ito po ay kung nasaan ang pamilya. Kayo po ang tahanan ko." Pagkatapos noon, walang sino man ang nakapagsalita, tanging mga yakap at mga luhang tahimik na dumadaloy. Lumapit siya sa akin at yumakap ng mahigpit, at sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat ng bigat, ang lahat ng pader na itinayo sa pagitan namin ay tuluyan ng gumuho. Kinalaunan, nang ang lahat ay nasa loob na at naghahanda ng matulog, lumabas ako sa beranda kasama ang kapatid kong si Teresita. Umupo kami sa 2 silyang yantok, nakatingin sa lawa na parang isang malaking salamin sa ilalim ng buwan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ko ay mainit. Ang ganda ng sinabi niya. "Kuya," basag ni Teresita sa katahimikan, "sa tingin mo, ayos na ba talaga ang lahat?" Matagal akong hindi sumagot. Pinagmasdan ko ang maliliit na alon sa lawa. "Alam mo, Teresita," sabi ko sa wakas,
Ang isang baso na nabasag, kahit anong galing mong magdikit, makikita mo pa rin ang mga linyang pinagdugtungan. May peklat na mananatili. Ang pamilya natin. Nagkaroon ng malaking lamat at ang lamat na iyon ay hindi na mawawala. Palagi itong magiging bahagi ng aming kwento. Hindi na tayo babalik sa dati. Huminto ako sandali, hinayaan ang mga salitang iyon na lumutang sa malamig na hangin. Pero pagpapatuloy ko, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi naman ibig sabihin noon na hindi na tayo buo. Minsan, ang isang bagay na muling binuo ay nagiging mas matibay. Dahil alam na natin ngayon kung saan ito marupok. Alam na natin kung paano ito iingatan. Tumingin ako sa kanya. Hindi pa perpekto ang lahat, Teresita, at baka hindi na magiging perpekto. Pero ang nakita ko sa kanya kanina, ang nakikita ko sa kanya sa loob ng 2 taon ay pagsisikap, tunay na pagsisikap. At para sa isang ama, sapat na iyon. Sapat na iyon. Muling bumalik ang katahimikan sa pagitan namin. Ngunit ngayon ay isang magaan na katahimikan. Isang katahimikan ng pagtanggap. Napagtanto ko na ang pagpapatawad pala, hindi ito isang beses lang na desisyon na ginagawa mo sa isang araw. Ito ay isang pangako na ginagawa mo araw-araw. Ang pangakong pipiliin mong tingnan ang pagsisikap ng isang tao sa halip na ang kanyang mga pagkakamali. Ang aking pamilya ay muling buo, hindi perpekto, ngunit buo. At habang nakaupo ako roon, sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng payapang lawa, kasama ang aking kapatid, at naririnig ang mahinang paghilik ng aking mga apo mula sa loob. Naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ito na ang aking bagong simula. Ang aming bagong simula, at ito ay sapat na. Higit pa sa sapat,